Go. Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Again, live po tayo at gaya po ng ating pong ipinangako sa programang ito ay tatalakayin po natin ito pong uli na about po sa kaluluwa or hell. Saan ba tutungo o pupunta ang kaluluwa? Doon ba sa hell magpakailanman? So, yung kaluluwa, ang tanong po, ganyan saan daw tutungo ang kaluluwa kung ang kaluluwa ay hiwalay sa katawan? Unang-una, mga kaibigan, ulit ang kaluluwa ay hindi po siya hiwalay o iba sa katawan. Ibig sabihin, hindi po siya isang bagay na para bagang hiwalay sa iyong katawan o iba, magkaiba. Wala pong ganyan ang aral ang Panginoon. Ngayon, yung kaluluwa, gaya po ng ating tinalakay ng mga nakaraan, opo, ang kaluluwa po o yung tao ay yan, ang sarili po natin ay binubuo po tayo ng damdamin, ng kaisipan, katawan. Opo, at ang kaluluwa sa wikang Hebrew or Greek ay tinatawag po na human being. Life, tinatawag din po siya, at emotion. So, yun, yung kabuuan po siya. Hindi po siya para bagang magkahiwalay na magkaiba o humihiwalay ang kaluluwa. Wala pong ganong aral. Unang-una po, bibigyan ko po kayo ng mga ibang mga katanungan. Okay, paano pong nagkaroon ng paghihiwalay ng kaluluwa? Again, even yung immortal soul, wala pong ganon. Kasi ang kaluluwa po ay mamamatay. Namamatay po ang kaluluwa. Kaya kasinungalingan po yung aral ni Plato na ngayon ay inadapt po ng mga Katoliko at ang mga born again Christian, inadapt naman po ito sa mga Katoliko na meron daw immortal soul at humihiwalay ang kaluluwa. Ulitin po natin, wala pong ganong bagay. Opo, wala pong ganon. Okay? Sandali lang po So, yun, double tayo. So, yan. At maganda po ang ating pong tatalakayin. Share ko lang po para magkaroon po ng pag-aaral ang iba pong mga kaibigan po natin na mga nakikinabang po at nakikinig sa ating pong programa. Yan, share ko lang po at yan na po tayo. Yan. Marami po tayong isi-share. Okay. Ulitin po natin, ang kaluluwa o mismong tayo po mismo na tinawag po na kaluluwang buhay. According po doon po sa Genesis 2:7, nang hiningahan ng wika, ang alabok o ang tao ay naging kaluluwang buhay. So, sino po yon? Nung siya hiningahan, nagkaroon siya ng damdamin, ng kaisipan,
At yun po ay tinatawag na kaluluwang buhay. Napakalinaw po yun, no? Ito po ay nanghingahan ng Diyos sa kanyang butas na ilong. Yung tao po, no, yung putik, na ay naging kaluluwang buhay. Okay, ulitin natin, no? Nang ginawa siya ng Diyos, no, hinulmahan sa putik at nang hingahan ng kanyang butas ng ilong ay naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng damdamin, ng kaisipan, ng buhay na katawan, na yun ay tinatawag per se, no? Isang buo, hindi magkakahiwalay. Wala pong araw na magkakahiwalay, walang aral na ganyan. Ito po'y aral lang po ni Plato, na isang Greek philosopher, walang ganon, no? Na lumabas about 400 to 300 BC. So walang ganon, kundi sila po'y buo. Opo, buo po yan, no? Tinatawag na kaluluwang buhay. Ngayon, saan ba pupunta ang kaluluwa pagka siya ay namatay? Saan daw pupunta ang kaluluwa kapag siya ay namatay? So meron po tayong babasahin dito. Dito po, no, sa dito po sa 119, basahin po natin ng 25. Sige, tingnan po natin ang ating Bible. Meron naman tayong Biblia rito. Basahin po natin na. Sabi dito, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ko ayon sa iyong salita. Napakalinaw po nito na yung kaluluwa po daw ay dumidikit sa alabok. So buhayin mo ko kasi mamamatay eh. Pag namatay, ay didikit siya sa alabok. Opo, didikit siya sa alabok eh. Kaya sabi niyan, buhayin mo ko ayon sa iyong salita. Kasi yung kaluluwa, ang punta po niyan, alabok. Opo, alabok po ang punta ng kaluluwa. Kasi nga ikaw yung buong kapagkatao, ikaw mismo yung kaluluwang buhay. So pupunta ka, no, doon po sa alabok, doon ka didikit sa alabok. Maliwanag po yan eh. Sabi po dito,
Okay. Meron na, ito, meron na sa kamusta, parang malakas. O yan, okay na. Magkakaroon na yan. Hindi kaya ito Pagka gamitin ako ba naka-charge. Dapat So mamaya-maya po, no, isasaksak po ulit natin yung ating mic para malakas, no, yung ating ginagamit na mic. So meron naman pong sound siya, meron naman tayong audio. Okay, tuloy tayo. So ulitin natin, no. Sabi po sa 19, no, ng 25 awit na yung kaluluwa ay dumidikit sa alabok. So yung kaluluwa na tinutukoy ay sa Genesis 2:7, ito po yung tao. Ang tinatawag nilang siya ng tao, nilang siya ng Diyos, ang hininga sa kanyang butas na ilong, yung alabok, ay naging kaluluwang buhay. So kaluluwa po. At yung kaluluwa ay uuwi sa alabok. So meron nagsasabi naman na magkahiwalay daw o iba daw na para bagang ibang kalagayan yung kaluluwa at tao. No? Para bagang yung tao, nilikha ng Diyos, therefore, yung Diyos, naglalang siya ng kaluluwa at inilagay sa loob mo. Walang aral na ganon. Mag-ingat po kayo, walang aral na ganon. Walang aral. So, kung merong aral na ganon, no, nung nilikha si Adan, meron bang sinasabi doon, no, nang siya hihingan ng butas ng ilong, no, siya po ay nilagyan ng kaluluwa sa loob. Walang ganon. Wala po. Kundi nung siya hinga ng butas ng ilong, siya'y nabuhay. Nagkaroon siya ng isip, damdamin, yun yung tinatawag na kabuuan, na tinatawag na kaluluwang buhay. Hindi po sinabi sa awit na nilalang ng Diyos at inilagay ang kaluluwa sa loob ni Adan. Walang ganon. Wala pong ganon, na para bagang magkahiwalay sila. Ang kaluluwa, parang ibang denominasyon o kalagayan, therefore yung katawan iba rin. Wala pong ganong aral. So, hindi po siya lumalang ng kaluluwa at inilagay doon. Ngayon, paano pa po natin malalaman? Kasi po, no, ito pong kaluluwa, halimbawa, tulog ka. Sabi, may iba daw siyang pagkatao o kalagayan eh. Hindi na namamatay. Pag tulog ka, yung kaluluwa mo, sige nga, meron bang isip? Humihiwalay ba sa'yo? Wala naman, di ba? Kasi ikaw mismo yun eh. Yun yung damdaming emotion, ikaw mismo yun, tulog ka din. So, wala pong gano'n. Ngayon, nung ikay bata, alimbawa, bata ka, no? Yung kaluluwa mo ba, bata rin? Nung ikay lumalaki, yung kaluluwa mo lumalaki din? Ganun po ba? Para ba ang andas kayo na yung kaluluwa mo, kasabay lang yung paglaki, pag mahina kang kumain, wala kang makain, payat din yung kaluluwa mo? Ganun po ba yun? Payat din siya? Halimbawa, bulag yung yung tao, bulag din yung kaluluwa niya. Walang ganung kasing aral, mga kapatid, no? Kasi kung merong ganung aral na lumalaki yung kaluluwa, paglaki niya, kung siya ay putol yung kamay niya, syempre, walang kamay yun, pati yung kaluluwa niya, hindi lalaki yung kamay nun. Di po ba? Nakuha niyo? Ngayon, halimbawa, nagkaroon ka ng, tumanda ka, ano bang tawag dito? Alzheimer po ba yun? Di po ba? Nagkaroon ka ng, nakalimutan mo yung mga bagay-bagay. So, kung hiwala yung kaluluwa mo, immortal yung kaluluwa mo, dapat yung kaluluwa mo, alam pa rin yung ginagawa niya. Hindi siya makakalimot. Di ba ba? Nakuha po ba ninyo? Yung ang kaluluwa, umiinom. Yung kaluluwa, kumakain. Yung kaluluwa, nag-aayuno. Ikaw kasi yun. Yun yung buong sarili pagkatao mo. Hindi po siya magkahiwalay o magkaiba. Mapatutunayan po natin yan sa Biblia. No? So, ngayon, paano po natin malalaman na ito po tinatawag po na ikaw din po mismo, sa sarili mo. Ginamit po yan ni Kristo. Siguro basahin po ninyo ang mga talata pong ito na ibibigay ko po sa inyo. Okay? Yung about po sasabi dito na anong mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan. Pansinin po ninyo. Okay? Yung ginamit po ito sa Mateo 16:25-26, ang sabi po doon, ano mapapala ng tao kung mawala ang kanyang kaluluwa? Mapahamak yung kanyang kaluluwa. Ngayon, ginamit naman po ito doon po sa sa Marcos 8:35-36 na anong mapapala mo, makakamtan mo ang buong sanlibutan kung mapahamak naman o mawala naman ang iyong buhay. Ibig sabihin,
yung kaluluwa, buhay, per se, ikaw po yun. At binanggit po din ito na ni Kristo doon po sa sulat ni Lucas 9:25 na anong makakamit mo, makakantan mo, no, makantan mo man ng mapapala mo, makantan mo man ng buong salimutan, ngunit mapahamak ang iyong sarili. So, ang kaluluwa na buhay ay tinatawag pong sarili. Ikaw po mismo yun. At yung kaluluwa, didikit po sa alabok yun. Pupuglawin nga yan. Sabi, di ba, nung binasa natin nakaraan sa gist ng Isaias, pupuglawin yung katawan at kaluluwa eh. So, ikaw po mismo yun. So, yan po ang aral ng Panginoon. Kaya, sa mga nagsasabi na magkahiwalay, magkaiba, hindi po. Si Kristo na mismo, aral ng mga Hudyo yan, na yung kaluluwa, buhay, at yung sarili, ikaw po mismo yun. Hindi magkakahiwalay yun. Mga kapatid, basahin niyo po yung mga talatang ibinibigay po natin, ibinabato po natin sa inyo. No? At yung ang wika, yung alabok, ang wika, yung kaluluwa, ay doon nga po siya uuwi. No? Didikit po siya doon sa alabok. Okay? Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, no? Sabi po dito sa 44:25, okay, bago tayo lumipat sa hell, no? So, dito po sa awit pa rin, no? Sundutin po natin para pagtibayin pa po itong mga aral pong ito sa 44:25 ng awit pa din po. Dito po rin para kayo, no? So, sabi dito, sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubasob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Maliwanag po ito. Ha? Napakaliwanag po ito na yung kaluluwa per se at yung katawan nandun po sa alabok o nandun sa lupa. So, tinutukoy po dito mga kapatid, no, yung kanyang kaluluwa per se siya, sarili niya, no, nakabuuan niya, damdamin, kaisipan, katawan niya, no, nandun po, mauuwi po siya sa alabok o sa lupa, mga kapatid, no? Kaya sabi dito, no, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Binanggit po dito yung katawan na binanggit naman sa 119:25, yung kanyang kaluluwa ay nakadikit sa alabok. Oh, nakadikit po yung kaluluwa sa alabok. Ano po? So, nakasubasog. So, yun po yung ibig sabihin nun. No, hindi po siya na para bagang pag nakabasa ng ang kaluluwa at katawan parang hindi po ganoon ang ibig sabihin yan. Binibigyan po yan ng distinction na talagang isa po sila. Kasi yung katawan, nandun po yung kanyang damdamin, emotion, kaisipan na tinatawag pong kaluluwang buhay. Kasi ang tinutukoy dito, kaluluwa, didikit sa alabok, katawan, nadidikit sa lupa, kasi ito yung kaluluwang buhay. At yung kaluluwang buhay, sabi sa 19 o 9 na binasa po natin kanina, 19, ay uuwi ang wika sa alabok sapagkat sa alabok ka kinuha. Maliwanag po yan. Okay, sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid at ating pong napaagad na pong talakayan na po. Dito po tayo ngayon sa 12 ng Lucas. Doon na po tayo sa bagong tipan, no? Si Brother Romeo, tumatawag siya. Meron na kaya? Naka-charge na? Malakas ba? Walang sounds. Wala nga. Kapatid, at ating pong napaalagyan pong walang sounds na naman. Dito po tayo ngayon sa muwanto nyo nga, wala. Okay, sa 12 po tayo ng Lucas. Puntahan po natin sa Lucas 12. So, sa Lucas 12, ganito po ang nasusulat. Okay? So, binanggit po natin kanina, mga kaibigan, mga kapatid, mga tagapakinig. Ano? Okay na? Okay na. So, salamat sa mga nag-monitor. Okay, nabanggit po natin kanina, unang-una, doon po sa Mateo, 16:25-26. Okay, tinawag pong kaluluwa, mapapahamak ang kaluluwa. Sa Marcos 8:35, mapapahamak yung buhay. At sa Lucas po, 9:25, mapapahamak ang sarili.
So, kaluluwa, sarili, buhay, isa lang po siya. No, siya din po yun. So, dito, no, sa 16, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi isa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. 16. Sabi dito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga at sinabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. So, meron daw pamumunga ng sagana. Ano po? At iniisip niya sa sarili niya na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan at gagawa ko ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. So may tinutukoy po siya na aking butil, aking pag-aari. No? Ang nagsasalita, mismo siya. Mismo po siya. At sinasabi ko, sinabi ko sa aking kaluluwa, okay, kaluluwa, marami ka ng pag-aari. Nakakamalig para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Hihingin sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon ang nagpapakayama sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Okay. So, maliwanag po ito, no, na merong sinasabi po na aral na sabi doon, yung kaluluwa, kumain ka, uminom ka. No? Kasi nagtipo siya ngayon sa bangan niya eh. No, wala siyang gawin kundi ganito, kumain ka, uminom ka. No, ano mang gawin mo? O, kaluluwa ko, sabi niya. Ngayon, sabi ng Panginoon, ng Diyos, no, sa gabing ito, hihingi ng iyong, ang iyong kaluluwa. Na ikaw po mismo, hihingi mismo ikaw. Kasi sabi niya kumain ka. No? Sinabi niya sa kanyang sarili. No? Kumain ka, kaluluwa, uminom ka. Sino ba yung kumakain? Di ba? Yung bang kaluluwa na sinasabi yung spiritual na hiwalay sa katawan, yung bang kumakain? Kung ang babatayan po ay yung sariling aral mula kay Plato, yun po ba? Kumakain ba siya ng literal o umiinom ba siya literal? Ay, hindi naman po tinutukoy. Tinutukoy doon, mismo siya po mismo. Yung tao mismo na kumakain, umiinom. Ang tawag sa kanya, kaluluwa. Kaluluwa po ang tawag sa kanya ng Panginoon, Jesucristo. Na kumain ka, uminom ka. Yung mismo yung taong yun. At yung kaluluwa mo, sabi ko nun, kukunin niya yun. Ikaw po mismo, kukunin ka ngayon. Yung buhay mo. Saan ka kaya mapupunta ngayon? Kaya maliwanag, sa 9:25 ng Lucas, ang sabi po dito, puntahan po natin para maganda po yung ating pag-aaral na binabasa lang po natin. No? Dito rin po sa Lucas, ang sabi po sa Lucas, na sumulat po nito na kaluluwa, kumain, uminom ka, ay dito po nakasulat. Datapwat samantalang siya nanalangin. Okay, saan po ba yan? Sa 9, ano po? Hindi na po 9 po ba? 19. Sa nila po mga kapatid, no? Medyo nawala po yung anin. Okay. Sabi po dito, no? Lucas. Yan. Tama naman. Bakit iba? 25. 25 pala, mali, no? So, 25. Yan. Nasabi dito, sapagkat ang pakikinabangin ng tao. Kung, yan po kasi kanina sa Mateo 20, sa Mateo, binanggit po sa Mateo, sa kabanata pong 16, 25, 26 talata ay kaluluwa. Sa 8 naman, 36, 35, 36 ng Marcos ay yung buhay. No, kaluluwa, buhay. At dito naman, yung parallel po nito, magkakatulad po ito tinatawag po naman ito, hindi na po.
ang sabi dito, babasahin ko sa inyo, ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Yan. So, tinatawag po ito, no? Yung kanyang sarili. At ang wika po dito, no? Dito po sa wikang Greek ay hioto. No? Ang ibig sabihin, himself or itself o sarili. Yan. So, walang pagkakaiba po, no? So, pinag-aaralan po natin dito, mga kapatid, na sinasabi ni Kristo ng mga apostol, ng mga alagad, na yung buhay, kaluluwa, ikaw yung buong sarili mo, ikaw yung mismo. Hindi po siya magkakahiwalay. Hindi po siya magkakaiba. So, kahit sa aral ng lumang tipan at sa bagong tipan, yun pa rin ang aral nila, hindi humihiwalay. Dumating lang po yung aral na ganyan na immortal soul at humihiwalay noong 200 AD na kinuha po ito nila Origen, ng mga church father o yung mga sinauna, ay kinuha po nila yung idea ni Plato. Kinuha po nila at yun, nag-boom nga, kumalat nga, nagtagumpay sila. Pero kung sa lumang tipan at bagong tipan, hanggang kina Kristo sa mga apostol, walang aral na gano'n. Ang aral nila, yung buhay, yung kaluluwa, sarili po, ikaw yung mismo, sarili mo, ikaw yung mismo, hanggang sa luma at bagong tipan. Okay? Ganun po yung aral ng Biblia. So, marami pong nagkamali sa ganito pong aral, kaya inihikayat po natin, mga kaibigan, mga kapatid, magsuri kayo. Suriin nyo maigi. Hindi po yan magkahiwalay. Hindi po yan immortal soul. Kasi nga, uuwi nga yan sa alabok. Mamamatay po yan. Okay, basahin po natin, no, dito po sa basa po tayo dito po sa Ezekiel, yan. $18, no? Sandyan lang po, ha? So, binabanggit po niya sa Ezekiel, no, 18, na ang tao, no, yung kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mamamatay po yan, eh. So, namamatay po yung kaluluwa. So, hindi po yan, sinasabi po nila na yung kaluluwa ay hindi immortal soul. Wala pong ganon, 18.4. Basahin niyo po, yung kaluluwa, mamamatay. Kahit sa bagong tipan, 633 ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, mamamatay ang kaluluwa. Sa Job 20:21, basahin po natin, mga kaibigan. Para patunayan po na ito pong kaluluwa ay mamamatay. Hindi po ito immortal soul. Okay? Hindi po yung mga nagpapakalat na kung ano-ano yan. Maliwanag naman, di ba? Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. So, mamamatay siya. May kamatayan po yun. Yun po yung ganti sa kanya. Ang sabi dito, bakit binibigyan, sa Job po tayo ng 3:20, no? Bakit binibigyan ang wika ng liwanag ang nasa karaltaan at ng buhay ang kaluluwang nasa paghihirap? So, bakit daw binibigyan ng wika, ng liwanag yung nasa karalitaan, yung nasa kahirapan, no? At ng buhay ang kaluluwa na nasa kahirapan? Bakit daw ang wika? Ikaw mismo, sarili kaluluwa. Bakit ka binibigyan ng buhay? Bakit pa? So, tuloy tayo sa ating pagbasa. Ito po yung tugon. Ito po yung kalugtong. Na naghihintay ng kamatayan, ngunit hindi dumarating, at hinahangad ng higit kaysa kayamanang natatago. Ayan. Bakit pa binibigyan ng wika ng buhay ang kaluluwa? Ibig sabihin, yung kaluluwang buhay, bakit nahihirapan ka naman? Bakit binibigyan pa ng buhay? So, itong kaluluwa, naghihintay ng kamatayan. Ano po ibig sabihin nun?
mga kapatid. So yung kaluluwa, no, na bakit binibigyan ng buhay siya mismo, per se, sarili niya, pero naman, naghihintay naman siya ng kamatayan. Kaya yung kaluluwa po, namamatay. Didikit nga ang wika sa alabok. Yun ang punta niya eh. No? Mauwi po siya roon kasi sa alabok siya nilalang, no? Yung tinatawag na kaluluwang buhay. Mismong siya sa sarili niya, luma at bagong tipan, siya mismo yun. So yung kaluluwa, ba't binibigyan ng buhay ang wika yung kaluluwa? Tapos naghihintay naman pala ng kamatayan. So walang immortal soul. No? Naloko po kayo ni Plato, no? Isang Greek philosopher, no? Na nabuhay around 400 to 300 BC. Ngayon, inadapt naman ito ni Philo Judaeus, no? Around the 20 BC, pero hindi siya nagtagumpay. Ito po isang Hudyo or Jew philosopher, no? Hudyo po siya na philosopher. So, inadapt niya to, kinuha niya to, yung aral pa ito, pero hindi siya nagtagumpay nung ipinagsama niya yung kautsan ni Moises, yung aral doon sa lumang tipan, at yung idea ni Plato. Hindi siya nag-boom, kumbaga. Hindi siya, bago pa lang ng Kristo, 20 BC to. Hindi siya, nagtagumpay. So, nagtagumpay lang ito, nung wala na ang Kristo, nung wala na mga apostol, nagtagumpay, nung kinuha naman ng mga early churches, ng Katoliko, yung aral ni Plato. Around 200 AD, doon sila nagtagumpay at inadapt na po ito ng mga Baptist, ng mga Pentecost, o sino pa nag-adapt nito, Iglesia ni Cristo, MCGI, kinuha po nila yung aral na ito, ngayon na hanggang ngayon, aral po nila peke, no? Aral po ni Plato, at yung mga maliit na samahan. Yan po ang malinaw po dyan. So, makinig po tayo dito po sa inaaral natin, sapagkat ito ay aral ng mula sa Biblia o sa Panginoon. Okay, tuloy pa po tayo, no, para isa pa, bigyan pa po natin ng kahalagahan nito, no, na yung kaluluwang wika ay ba't binibigyan ng buhay, no, na naghihintay naman ng kamatayan. Ibig sabihin, mamamatay po talaga ang kaluluwa, hindi po siya immortal soul. Dito po sa 17, chapter 17, verse dito sa ating pong patuloy na pag-aaral, 13 hanggang 16. Ang sabi dito, kung aking hanapin ng siyol na parang aking buhay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, kung sinasabi ko sa kapahamakan, ikaw ay aking ama, sa uod, ikaw ay aking ina at aking kapatid na babae. Nasaan nga ang aking pag-asa? At tungkol sa aking pag-asa, sinong nakakakita? Lulusong sa mga pakapanglawan ng siyol, pagtataglay ng kapahingahan sa alabok. So, ibig sabihin, no, lulusong ang tao doon po sa siyol or libingan or dako ng mga patay. Nandun po yung uod na hindi namamatay. No? Uod na hindi namamatay, magpakailanman. Pero hindi yung uod kasi yung magpakailanman, kundi yung tinatawag po na epekto ng uod, no? Nakakain sa tao o sa kaluluwa. So, saan sa lulusong ulit? Sa siyol, no? At sa siyol, andun po ang wika na pagtataglin ang wika ng kapahingahan sa alabok. Kaya yung kaluluwa dumidikit sa alabok. Ibig sabihin, mga kapatid, maliwanag po, maliwanag at napakaliwanag po na yung kaluluwa ay didikit sa alabok ng kapahingahan. Mismo siya sa sarili niya. Mapupuglaw nga yan, sabi sa 10 ng Isaias, no? Yung katawan at kaluluwa, pupuglawin po yan. Okay. Na binabanggit po ng paghukom o ng Gehenna o ng impyerno. So, tuloy po tayo, no? Sa ating pong napaagad na po na pag-aaral. Sige, para maganda, baka sabihin nyo, nagkukwento lang tayo. Basahin na rin po natin. No? Basahin na rin po natin, no? Okay, dito na po tayo sa Isaias, ano? Para makita po natin yung ating pong pagkasunod-sunod ng pag-aaral. Okay, sabi po dito sa Isaiah 10:16, kaya pangangayayati ng Panginoon ng mga hubo ang kanyang mga mataba at sa ilalim ng kanyang kaluwalhatian ay magkakaroon ng pagniningas na gaya ng ningas na apoy.
So sinisimbolo po ito ng ng apoy na tutupok, no? Ito po yung Gehenna. At ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy at ang kanyang banal ay pinakalihab at magniningas at susupukin ang kanyang mga timikan at mga dawag sa isang araw. O sa isang araw lang po, tutupukin ang wika at kanyang pupugnawin ang kalwalhatian ng kanyang gubat at ng kanyang pinakapakinabangang bukid, ang kaluluwa at gayon din ang katawan. So, maliwanag po, no? Pupugnawin po, mga kapatid, no? Itong kaluluwa at itong katawan. Napakaliwanag po niyan. No? So, pugnaw po yan, no? Sa pagparito ni Kristo na tinatawag po na paghuhukom or ng Gehenna, ng apoy, sabi sa 10:28-29 ng Mateo, no? Yung apoy na hindi mamamatay, no? Yung uod, yun po yung pagpugnaw, no? Ayan, ginawang literal ng iba yan eh. Pero ito po ay sinisimbolo lang po ng kapahamakan, sinisimbolo po ito ng pag-ubos, no? Ng kahihiyan, ng pagtupok, ng pagkawalang pupuntahan o pagkasira. Yan po itinutukoy po ng simbolo ng apoy at ng uod. Hindi po gawing literal, no, na parang baga hindi namamatay hanggang wala pong ganong aral ng Panginoon. So kinuot niya po ito, no? Ibig sabihin, yung kaluluwa at katawan, ibig sabihin ni Kristo na hindi mamamatay, epekto po yun ng apoy, epekto ng uod. Binanggit po sa Isaias. Hindi po walang hanggan, kundi epekto po habang naroon, no, sa pagparito ng Panginoon, no, yung Gehenna, no, natutupok sa kanila ang wika sa Isaias, no, yung kukonsume sa kanila, uubos sa kanila. Saan? Sa kaluluwa at katawan. Kasi ikaw po yun, yung kaluluwa at katawan. Ganyan po ang mangyayari, mga kaibigan, no, sa paghuhukom, sa pagparito ng Panginoon. Meron pong pagtupok, meron paghuhukom po yan. Okay? Ngayon, sabi po dito, no, sa 10:28 nga, 29, so puntahan po natin dito din sa Malakyas para makita po natin itong ating pagkakasunod-sunod na ating pong pinag-aaralan. Punta po tayo ng Malakyas. Sa Malakyas, dito tayo sa 4. Sa 4 po tayo. Ano? Ang sabi dito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. So mga kapatid, mga kaibigan, ito po nga po yung tinutukoy na Gehenna o yung paghuhukom ng Diyos, no, sa apoy. Nakikipagdigma kasi siya sa pamamagitan ng apoy. So pupugnawin niya lahat yan, no? Bubuhayin niya muna yan. Malalaman natin mamaya. So tuloy tayo sa ating pong pagpapatuloy na pagbasa. Ang sabi dito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagdiningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ng lahat ng nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. So binanggit kanina sa Isaias po, no, sa 10:16-18 na sila magiging dayaming sunog. Di ba ba? Malulusaw sila, maghalaw sila. So, ito po, sabi nito, yung masama, yung kasamaan, yung mga nagsisigawa ng mga tao ito ay parang dayami ang wika. At ang araw ay dumarating, ang wika ay sunog. Ang araw na dumarating ay sunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. So, walang upos talaga. Consume talaga. Walang iiwan ng wika eh. Di ba? Walang iiwan ng wika kahit isa. Ano, kahit ugat ang wika ni sangaman. Ubus po yun. Ubus po. Na? Ang sabi po sa tuloy tayo, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw at ng katwiran, no? Na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo magsisilabas at magsisiluksong parang buya mula sa silungan at inyong yayapakan ang masama o ang masama sapagkat sila magiging abo sa ilalim ng mga paa, talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan ng aking gawin, sabi
ng Panginoon ng mga hukbo. So, yun. Maliwanag po, na meron po ditong paghahari talaga yung mga matuwid. At yung mga matuwid, iba yung kanilang pagkabuhay. So, tatapakan ng wika, ng inyong mga paa sa kaarawan yun ang wika. Na ang sabi dito, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. So, wala po talaga, magiging abo po talaga sila, mga kapatid, mga kaibigan. So, maliwanag dito, may dinatawag dito ng dalawang bahagi, yung matuwid at yung masama. Yung matuwid, siyempre, bubuhayin din yan magkakasama yan sa paghuhukom. Pero ito sa masama, ang tutupok sa kanila, yung geena, yung apoy. Yung geena, bakit tinawag na apoy sa 10:28-29? Ito po, binanggit po ito na kinot po mula sa kanila. Ito po yung tinutukoy na sinisimbolo po ito ng Valley of Hinnom. Kung saan, doon sila nag-aalay kay Balaam, tama, ng mga ng mga anak na susunugin sa pamamagitan ng apoy. So, basahin po natin, so, tinutukoy po dito, sa Jeremias, yung mga bata na mga sinusunog, Jeremias po, yan, sa 30. Atin pong basahin. Ang sabi dito, sapagkat nagsigawa ang mga anak ni Huda ng masama sa aking paningin, sabi ng Panginoon, kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay na tatawaging aking pangalan, upang lapastanganin. At kanilang itinayo ang mga taas na dako ng topet na nasa bibis ng anak ni Hinnom, upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy, na hindi ko inutos o pumasok man sa aking pag-iisip. So, maliwanag po ito, na hindi nyo ang wika inutos Hindi pumasok man yung pag-aala, yung pagsunog po, doon po sa mga na tinatawag po na kanilang pagsusunog doon sa mga anak nila. Yan po yung tinatawag na Valley of Hinnom, na tinatawag po kalaunan na dako ng patayan o ng pagpatay. Kasi nga merong apoy doon na sumisimbolo, na tinatawag po na Gehenna doon po sa bagong tipan. Yung tutupok, yung apoy na yun na Gehenna, tutupok po doon sa mga tao. Doon po kinuha yung tinatawag na Gehenna or tinawag po sa salin na hell o impyerno sa mga panahon po natin ngayon. Okay? Yan po, diyan po tinutukoy na tinawag na po yan na dako ng mga pagpatay o patayan. Yan po, diyan din po sa Jeremias 80 kung di ko nagkakamali. So, yan po ang tinutukoy na apoy dyan. Diyan po kinuha ni Kristo yung sinasabi niya po na sa 10:28-29 ng Mateo na Gehenna, na apoy na tutupo sa kanila, uubos sa kanila na hindi mamamatay. Yun po yun na tinutukoy po yun na yung kanyang paghuhukom. Yung kanyang paghuhukom. So dito, mga kapatid, mga kaibigan, gaya po ng ating sinabi, gaya po ng ating pinag-aaralan, ito po na mangyayari po ito, ang tanong mangyayari ito, kailan mangyayari itong Gehenna o yung paghukom o yung apoy? Kailan po? Walang iba po, ang pangyayari po ito mga kapatid ay sa panahon po ng paghukom o pagparito ng Panginoon. Sabi po dito sa Isaias, puntahan po natin dito po sa 24. Ang sabi dito, sila magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisilang sang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kakutsaan sa lahat ng mga tao. So, yan po, At ito po ay mangyayari nga po sa 29, okay, ng Isaias. Basahin po natin ang Isaias 26, ano po? Basahin po natin ang Isaias 26, 19.
Sabi po dito, at ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magsisigising at magsisiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. So, meron pong pagkabuhay dito ng mga buli, no, ng mga patay. Sa kasabay po nito ng pagtupok naman sa mga masasama ng gihena o ng apoy. Yan po ang maliwanag dyan. Ngayon, itong sinasabi po dito, meron pong pangyayari po ito, kailan? Na? Kasi wala naman daw binanggit dito ng pagkabuhay ng mga guli, kailan? Nandun sa Isaiah, so punta po tayo yung kapangyarihan o mangyayari sa bagay na ito. So, doon po tayo sa Daniel 12. Puntahan po natin dito po tayo sa... At sa panahon yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyayari kailanman mula sa mga nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahon yaon. At sa panahon yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na nakasulat o nasusumpungan na nakasulat sa aklat. So, yun po yung maliligtas na po, yung mga nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak or distraction. So, mangyayari po ito, mga kapatid, no? Itong pagkabuhay ng mga maguli, ng mga natutulog o yung mga patay, sila po yung magkakaroon ng wika. Sila lahat mabubuhay, no? Pero itong nagising ang wika, no? Ang iba'y sa walang hanggang buhay. Yung mga matuwid, yung mga nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay, sila ay sa walang hanggang buhay. At ang iba naman ng wika ay sa pagkapahamak, yung distraction o kamatayan na tinutukoy, yung paglaho o pagkawala. Doon po sila pupunta sa ikalawang kamatayan, sa pagkabuhay na muli ng mga patay. At sinabi po yan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya po yan puntahan po natin para, kasi si Kristo nagko-quote po yan sa lumang tipan. So, gaya ng mga binanggit po natin kanina, quoted niya po yan. So, dito sa Juan, maliwanag naman po ito na sinabi ni Kristo. Ang sabi niya, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumating oras na ang lahat ng nangasilibingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol, sa distraction, sa pagkabuhay muli sa pagkapahamak o pagkawala, sa distraction o ikalawang kamatayan. Pero yung una ay sa buhay na muli sa pagkabuhay. Pero yung masama sa paghatol. Yan po ang tinutukoy dyan na binabanggit po yan, na kahatulan ay sinasabi po ni Kristo sa 3:16 ng Juan na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Hindi siya maglalaho, hindi po siya mamamatay. Pero kung ikaw ay hiniwalay, siyempre ang parusa mo, kung wala kang buhay, doon ka sa paghatol. Doon ka sa paghatol o sa pagkawala. Mawawala ka, maglalaho ka. Yan ang parusa, sa pamamagitan ng giyena o ng apoy buhat sa Diyos. Darating po yung giyena sa paghuhukom. Paghuhukom po yan, yung giyena tinutukoy ni Kristo. Mga kapatid, Okay? So, maliwanag yan, na tinutukoy po sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ito po yan, tutupok sa kanila. Ito po yan, tinatawag po ni Pablo. Kahit si Pablo, tanongin din po natin si Pablo, para maliwanag bago tayo magbasa ng mga ng mga komento. Tanongin po natin si Pablo sa kanyang sulat sa ikalawang Tesalonica. Okay? Basahin na po natin itong 7. Sabi dito,
At kayong pinipigati ay bibigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoon Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nihingas ng apoy. Maliwanag po ito na merong kapahingahan dito po sa mga kasamahan nila ng mga napipigati ang wika. So, kailan yun? Sa pagparito ng Panginoon, sa pagpapahayag ni Kristo sa kanyang pagparito na merong wika, kasama anghel na merong ningas ng apoy. Meron na pong apoy na tinatawag, no? Napupuksa nga po sa tao, sa mga masasama. Sabi dito na anong ibig sabihin? Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan. So, merong kaparusahan. Itong mga masasama. Hindi po yung mga pinagati kay Kristo, bubuhay po yun sa pagkabuhay. Ito po, bubuhay naman ito sa pagkahatol. Merong hatol o pagkasira. Okay. Sabi dito, natatanggap ng kaparusahan. Merong kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, na mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So, walang hanggang talaga na kapahamakan. At itong kapahamakan po ito na tinutukoy sa wikang Greek ng kahulugan ay yung pagpatay o kamatayan, distraction o paglaho. So walang hanggang po yun na kamatayan. Yun yung parusa sa kanila. Yun yung parusa. Kaya lang, pagdating ni Kristo, merong pagiganti ng apoy, ng Gehenna. Lulusawin talaga lahat yung tao at yung kaluluwa. Pupuglawin po yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung epekto nun. Ng pag-iral nun, hindi natin alam kung isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, kasi nga sabi ni Kristo, yung gumawa ng masama, ng maraming masama, ng kasalanan, ay papaluin ng marami. At yung gumawa ng konti, papaluin ng konti. So, hindi walang hanggan. Di ba? Yung Gehenna, hindi walang hanggan. Ang tinutukoy po na Gehenna dito, na walang hanggan, ay yung angwika, yung walang hanggang kapahamakan. Yung total distraction o paglaho, o pagpatay sa kanila. Yun po yung parusa kanila. Hindi na po sila magbubuhay pa kailanman. Pero, yung kaparusahan, pag nakita nila yung Panginoon, magtatago yung mga yan sa takot Manginginig yan, mangangatal po yan. At sila'y susunugin ng Gehenna, ng apoy. Kaya nga itong mundo, dahil sa Gehenna, sa apoy, magiging parang Sodom at Gomora. Di ba? Yung apoy na walang hanggan. Apoy na walang hanggan po tawag doon pero namatay yung apoy. Ibig sabihin, yung Gehenna doon, yung apoy doon na tinatawag na Gehenna, na tinatawag na walang hanggan na apoy, hindi po siya per se yung apoy ang walang hanggan. Kasi nga namatay yun. Kundi yung epekto ng apoy, yun yung walang hanggan. Paano ba yung epekto? Paano ito nagiging epekto? Kanino? Sa Sodom at Gomora sa mga tao. Habang sila'y umuulan ng apoy, yun yung epekto ng apoy na nilulusaw sila, pinapatay sila. Yun yung epekto ng walang hanggan. Pero hindi per se walang hanggang apoy, walang hanggan yung apoy, kundi yung epekto lang na tinutukoy doon na walang hanggan. Ngayon din po ito ang ibig sabihin, talagang kamatayang walang hanggan. Kamatayang walang hanggan. So maliwanag yan sa John 3:16, na sila andun po sa kapagkapahamak at tinutukoy po, dito rin po sa binasa natin, itong Gehenna na apoy, na binabanggit po sa na apoy na kaparusahan o hahatol sa mga masasama, ay tinatawag po dito, basahin ko po sa inyo, distraction, na tinatawag na elektros, yan, elektros, distraction, doom, distraction, death, kamatayan, paglaho, yan, tinawag din po na tinatawag po na distraction o paghatol o kamatayan. Ito pong walang hanggang kamatayan ang tinutukoy po dito sa walang hanggang kapahamakan o mapapahamak. Di ba sabi ni Kristo, ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Di ba? Ibig sabihin, yung kapahamakan ito na tinutukoy po sa wikang Greek, basahin ko din po itong wikang Greek po ng Juan para maliwanag po sa ating mga tagapakinig kung ano itong paghahatol po ito na mga hindi sumampalataya kay Kristo
Ang sabi po dito, everyone, sabi dito, should perish. No? Yan. Tinatawag po na apolumi. Ang ibig sabihin, to kill. No? Kamatayan, to destroy. At ang wika, no? Ito po yung death o kamatayan na tinatawag pong perish o paglaho o pagkawala. So, kapahamakan din po na tinutukoy na death o kamatayan. Kaya nga ikalawang kamatayan eh. Kaya yung dagat-dagatang apoy sa Apokalipsis, tinatawag na ikalawang kamatayan. So, maglalaho po talaga sila. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan yung epekto ng apoy o ng Gehenna sa kanila. Pero hindi walang hanggan. Hindi walang hanggan yung Gehenna. Walang tinutukoy na walang hanggan ang Gehenna. Kung tinutukoy na walang hanggan, yung epekto ng apoy, hindi per se yung Gehenna. Maliwanag naman yan, no? Kahit nga si, di ba? Si Jonah, di ba? Napunta sa tiyan ng balyena ng walang hanggan. Ibig sabihin, ginamit yung walang hanggan doon, nandun ba siya? Na walang hanggan? Hindi po, di ba? Kundi yung epekto ng tiyan na nasa loob siya. No? Pero hindi nangangulugan yung tiyan, walang hanggan yun. Hindi po. Ganun sa Sodoma, no? Walang hanggan apoy. Pero hindi ibig sabihin, yung apoy yung walang hanggan. Kundi epekto ng apoy, yun yung walang hanggan. Yun po yung tinutukoy po dyan, no? Na walang hanggan, mga kapatid. No? So itong walang hanggang kapahamakan na tinutukoy sa Thessalonica ay distraction, everlasting, no? Distraction o pagkawala o kamatayan. Yan ang sabi ni Pablo at yan din ang sabi ni Kristo. Makinig po tayo kay Pablo kasi sinubo po yung sa mga hentil eh. Di ba? Yan na po natin. Wala namang sinasabi yan na di ba? Na ikaw ipapatay diri mo. Yung iba walang habag yung Diyos nila eh. Walang pag-ibig. Walang pag-ibig yung mga Diyos ng mga ito. Bili mo, namatay. Tapos yung kaluluwa, pupunta naman sa Hades. Doon daw sa Hades, impyerno daw yung Hades. Ito mong kalukuhang aral yan, di ba? Ginawa nilang literal yung sinabi ni Kristo na sinisimbolo ng mga salita at ito'y talinaga. No? Ngayon, kung ang Diyos ay ganoon, matindi ang Diyos nila, malupit. Bakit malupit? Kasi nga, ang Diyos nila, pag namatay, ginawa niya yung tao eh. Di ba? Minahal niya, inibigay yung tao, kahit yung masasama, mga kapatid, mahal ng Diyos yan eh. So sa kanila, pag mahal ng Diyos, kahit yung masama, ayaw mapahamak, pero nung mapahamak sila, wala hanggang kapahamak, kamatayan. Ang translation nila, ang kanilang konsepto dito, yung kanilang conclusion o kung nag-conclude sila na itong walang hanggan, ay yung apoy na walang hanggan na tutupukin sila na walang katapusan. Ang lupit ng Diyos ng mga ito, biro mo, kaluluwa pa lang, yung walay daw, tinutupok na doon sa Hades o sa, sabi nila, impyerno. Ang daming impyerno ng mga to eh. May Gehenna na, may Hades pa, impyerno daw eh, hell daw eh, sabi ng iba. Pero ano, ganun ang kanilang sentimento. Walang kwenta, walang kabuluhan yung Diyos ng mga ito na nagtuturo, bakit walang kabuluhan, walang kwenta. Kasi nga, walang habag, walang pag-ibig ang Diyos ng mga ito. Walang pag-ibig. After po ng kaluluwa, bubuhayin sila, di ba? Napaka sila sa sa hell doon sa may Hades, matindi raw apoy. Ngayon, sabi nila, pagkabuhay na muli, dapat naman daw ang wika doon sa sa Gehenna, tutupukin naman ng walang hanggan. Matindi talaga. Matindi, walang habag. Pero yung Diyos na kilala natin, iba. Kasi nga, doon nung hinuna ng Diyos ang mundo, sa pamamagitan ng tubig, ang Diyos nanghihinayang. Nanghinayang siya sa mga tao. Nanghinayang sa kanyang mga nilikha. Mahal niya yung tao dahil masama. Pero inibig niya, mahal niya, nanghinayang siya. Ngayon, yung resulta ng pagmamahal ng Diyos para sa mga ito, na mga nangangaral ng walang hanggang apoy, walang hanggang Gehenna o papahamakan, sa mga nangangaral na ito, yung panghihinayang ng Diyos, nanghinayang siya Yun daw yung panghihinayang, parurusahan niya sa Hades. At pagkatapos ng Hades, paghukom, impyerno na, Gehenna na. Dudurugin, kakain ng uod, malupit. Walang hanggang apoy. Biro mo, nagnakaw lang ng manok. Nagsinungaling lang ng ganito, walang hanggang apoy, nabuhay ng 120. Ang lupit ng Diyos ng mga ito. Kasi nga, mga bobo, sa aral ng Diyos, kaya naging ganyan ang aral nila. Kaya nga sabi ko, dito nag-aamon nga tayo kung sinong mga debatista, pastor na matatapang at kaya umarap sa usapin ito
Bakit walang lumalabas? Kasi nasa inyong katotohanan, sabi niyo, ba't walang lumalabas? Kung maglabasan kayo, panindigan niyo yung aral ninyo. Kung totoo tunay, harap kayo sa debate. Tingnan po natin yung tibay ninyo. Ngayon, dito, malupit ang Diyos nila. Napakalupit. Halimbawa, ikaw, halimbawa tayo lang, nakakita tayo ng ginugulpi, binububog, nagnakaw ng manok, nagnakaw ng cellphone, umakit ng bahay, akit bahay, ginulpi. Halos mamatay sa gulpi. Ikaw, bilang anak ng Diyos, anong nasa puso mo? Nasa isip mo? Sige nga. Tanungin ko kayo. Kayong mga ulupol, kayong mga mapagpaibabaw, tanungin ko kayo. Na gustong-gusto nyo ng walang hanggang apoy, tanungin ko kayo. Sa isip niyo ba at sa puso ninyo? Sige, durugin niyo yan. Ikulong niyo yan. Pag sa kulungan, banatan niyo pa. Durugin niyo, apoy, sunugin niyo. Ganun ba ang pag-ibig? Ganun ba ang kahabagan? Hindi naman ganun eh. Yung mga sanlibutan niya, naaawa eh. Kayo pa kaya mga nagpapakilala ng mga anak ng Diyos? Ganun ba ang Diyos ninyo? Ang Diyos ng kahabagan. Tapos ikaw nakikihabag ka lang. May pinagmulan na may source ng kahabagan yung Diyos eh. Di ba? Tinutulog ko sa inyo. Di ba? Ngayon, kung titignan natin, ikaw, tanongin ko kayo, mga magulang ninyo, mga mahal nyo sa buhay, ano yung sa isip ninyo pag nagnakaw yung mga yan, gugulpin? Halos mamatay. Maawa ba kayo sa mga magulang ninyo? Sa mga kamag-anak niyo, ginugulpi, nagnakaw ng o naman, ginugulpi sa, anong puso ninyo? Sige nga. O yung mga anak ninyo, bilang Diyos sa kanyang mga anak, anong puso ng Diyos? O ay mga magulang sa anak, pag ginugulpi, ang mamatay dahil nagkamali, dudurugin nyo ba ng pinong-pino? Susunugin nyo ba yung mga anak nyo? O walang hanggan? Ganun ba yung turing nyo sa mga bagamat masama o nagkasala ng pagnanakaw ng manok? Sige nga, ano pa kaya ang Diyos? Ganun ba ang Diyos? Ginagawa niyo pag-iisip ng tao? Nang hinayang nasa sa paghukom sa tubig, sa libutan kay Noah. Nang hinayang ang Diyos sa tao. Even do kay Jonah. Di ba? Sa lugar do, sabi ng Diyos, nagpatubo siya ng puno eh. Nakinabang si Jonah sa lilim. Nawala. Nagalit eh. Sabi ni Diyos, ba't nangihinayang ka? Ako nga gumawa ng puno. Ikaw nga, nakiupo ka lang dyan eh. Paano kaya yung gumawa? Diba? Ayaw mo mawala. Lalo pa yung gumawa. Nangihinayang siya. So yung panghihinayang ng Diyos, hindi yan totally na nagnakaw ka lang, nagsinungaling ka lang, walang hanggang apoy ka. Nabuhay ka lang na 120 years old, walang katapusan ng apoy. Parusa, uod, bulate, daga, ipis, apoy na walang hanggan, lulusaw sa'yo. Kalukuhang aral yan. Kalukuhan yan. Tinitindigan ko, kalukuhan ang mga aral ninyo. Kaya nandito na ako ngayon, pupuglawin ko yung aral ninyo. Yung nasawin natin yung aral nyo na minana lang ng mga Greek philosopher. Diba? Kaya nga dumating yung tinatawag na kaluluwa ng hiwala, immortal soul. Kasi nga, yan ang papasok dyan, walang hanggang kamatayan. Diba? Walang hanggang parusa sa mga immortal soul. Yan yung kabubuhang aral ninyo. Yan yung kabubuhang aral ninyo. Mga walang habag, mga nagpapakilala ng Kristiyano, walang habag, walang pag-ibig, mga inutil. Ang aral ninyo, walang silbi, palpak. Kasi nga, yung unawa sa Biblia, hindi nyo nauunawaan kung ano yung kahulugan nito. Hindi nyo nauunawaan. Hindi nyo nauunawaan kung anong kahulugan yan eh. Kaya, bilang ng kayo ng bila, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Biro mo, walang hanggan. Brother Aladdin, God bless po, sa inyong pakikinig, shout out. Biro mo, Brother Aladdin, ano ba ito, nagkasala ka? Baka ikaw, ligtas ka na magpakilaman. Paano yung iba? Ibig sabihin, pamunusa mo, nabuhay na ng 120 years old, nagnakaw ng manok, nagsinungaling na hindi bibili ng candy. Pero saan ng Diyos, walang hanggang kapahamakan? Ang lupit ng Diyos. Ng Diyos ng mga ito. Sunugin ng apoy na walang hanggan. Ang lupit. Kasi nga, hindi na alam yung kahulugan ng aral. Kaya nagiging malupit ang mga ito, mga talagang malulupit. Yung mga aral na ganito na walang kabuluhang aral. So, shout out tayo. Yan, Brother Demetrio. Nakamute kayo. O nga po, bro. Grace Barrios, no audio. Wala din sound, sabi ni Mr. Amy. Okay, sabi niya na. So, si Alvin Jander, yan, nagtanong kanina. So, nasagot natin, yung, sabi niya, iba ba yung katawan sa kaluluwa? Hindi po magkaiba. Siya din po yun. Ang kaluluwa tinutukoy din po na damdamin, kaisipan, na sarili rin. So, buo yun. Hindi magkakahiwalay yun. Brother Alvin Jander.
So, Edsel Alcantara, Elmer Chavez, sa inyong pakinig, shout out. Alvin Yander, ano naman ang tinutukoy na pumapatay ng katawan? Hindi kaya pumatay ng kaluluwa. So, yun po yung sinasabi sa, naipaliwanag na natin sa 10:28 ng Mateo 29, na tinutukoy po na pumapatay ng katawan at pumapatay ng kaluluwa. Isa lang po yun. Pupugnawin nyo sa 16:18 ng kinuha kasi ni Cristo yun sa 16:18 ng Isaias na pupugnawin po yun. Pupugnawin, mawawala po yun. So, magkasama po yun. Hindi yung hihiwalay mo, ano yun? May salamin, oy, katawan ko, nandiyan ka, oy, ako yung kaluwang mo, magkahiwalay tayo. Hindi po ganun. Hindi po ganun yun, Alvin, no? Hindi po ganun. Ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, na ang tawag po niyang Panginoon na tinutukoy po dyan, no? Puntahan po natin sa 10:28-29. Sige, pag-aralan po natin yan kay Brother Alvin, no, na nagtanong, bigyan po natin ng daan to. So, sa Mateo, 28. Basahin natin, no? At huwag kayong mga tao sa mga nagsisipatay sa katawan. Dapat nilisisipatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo, yung pumupusa sa katawan, sa kaluluwa at sa katawan, sa impyerno. Yan po yung tanong niya, paano daw yung pumupusa sa katawan at sa kaluluwa, sa impyerno. So, kung titignan po natin yung kanyang katanungan, kung titignan po natin yung katanungan at sa mga nakasulat, Brother Alvin, parehong pupuksain, katawan at kaluluwa. Yung impyerno tinutukoy dyan, Brother Alvin, ito po yung Gehenna. Ito po yung apoy ng Diyos na pupugno sa masama. Yan po yung tinutukoy na Gehenna dyan. Yan po yung tinutukoy dyan na pupuksa, mapapatay sa mga tao, sa katawan at kaluluwa. Ibig sabihin, persa ikaw, yung sarili mo, sabi ni Kristo, ano makakamtan ko? Makamtan ko yung buong sanlibutan, mapahamak naman ng aking kaluluwa. Sa isang salita, mapahamak ang aking kabuhay. Sa isang salita, mapahamak ang aking sarili. Parallel po yan, magkakatulad lang po yun, isa lang yun. Ibig sabihin, ikaw mismo, katawan, kaluluwa, sarili mo, ikaw din yun. Sarili mo yun. So, tinutukoy dyan, yung paghuhukom na uulan po, pupunta po, lulusahin sila ng Gehenna o ng apoy. Yung katawan at kaluluwa, magkasama yan. Yung tinutukoy po dyan na mga tao kayo, o kayo matakot sa mga sisipatin sa katawan, kasi nga, unang-una, yung mga tao na pumapatay sa katawan, hindi nila kaya po sa inyong yung kanilang damdamin ng mga mananampalataya, kaya ba nilang patayin yan? Tandaan po natin itong kaluluwa, tinutukoy din po ito na emotion, isipan. Yung ikaw mismo, sa loob mo, ibig sabihin, ikaw mismo, meron kang isip at pagkatao na ikaw mismo. Hindi nila kaya puksa inyon. Dahil naman, mananampalataya ka, kaya ba nilang puksa inyon? Mapapatay nila yung katawan mo. Pero hindi yung buong pagkatao mo, hindi yung katawan at kaluluwa mo sa impyerno, hindi nila kayang patayin yun. Yung katawan lang kaya nila. Pero yung buong ikaw, yung buong pagkatao mo, Brother Alvin, hindi nila kayang patayin. Ang makakapatay lang yan, yung Gehenna, yung impyerno, yung darating na apoy mula sa Diyos. Yun lang ang papatay dyan. Okay? So, shoutout tayo. So, nasagot na po natin, Brother Alvin, na isa lang po yun. Huwag na kayong magtanong sa susunod ng ganyang ulit na tanong, na paulit-ulit na natin sinagot yan. Dapat naiintindihan nyo na. Shoutout tayo, Jericho, Blikilo. Shout out Marlon Gonzales. Shout out Rocky Peranyo. Yan, Brother Romeo Tahonera. Shout out sa inyo. Okay. Tingnan po natin Yan. So, shout out What's Aberio. Tama ba? Okay, sabi niya, good evening. Kulto daw tayo. So, ito si What's Aberio, hindi ko alam kung anong masamahan to. Natatawa ako sa tao ito. Ito po isa sa mga duwag na, siyempre, mga fans po natin dito na nakikinig sa aral natin na hindi matanggap yung katotohanan, isa po sa mga kulto ito na inuunawa natin. Ito po yung mga kulto na duwag, mga ulupong ng ikapo, na yung kanyang mga pastor na pinatatanggol, na mga nagtatago, hindi naglalabas sa salunga. Unang-una si R.A. Fuentes, na pastor netong ulupong neto, na nagtatago, na pinagtanim po na po natin ng kamote ito sa debate, ngayon hindi na po natin masumpungan yung kanyang kaluluwa, na hindi na nagpakita, tumakbo na ng tuluyan, What's Aberio.
No? Shout out Grace Bayo Sister. Good evening, Pastor, sabi niya. Shout out Sister Amy. Yan. So yon mga kapatid, kung meron pa man at ang mga katanungan ay patuloy po nating sasagutin yan sa biyaya ng Panginoon. Dangan lang ay siyempre, inabot rin tayo ng oras at sa inyong lahat ng mga nakikinig ay patuloy na pagpapala, no, ang sumainyo. So, napakagandang paksa po ito about po sa health, no? At tayo umaasa na kita nyo, no, na totoo lang, marami pong aral na ganyan sa mundo na tinutukoy nila. Aral nga po ito ni Plato, aral ng mga Greek philosopher. Meron sa binabasa sa Biblia pero hindi nila alam kung paano ipaliwanag. Nagkakabuhol-buhol, nagkakasali-salisi. Hindi nila kayang ipaliwanag to, no? Merong walang hanggan, meron pong walang hanggan talaga. Pero ang walang hanggan sa Biblia na tinutukoy, walang iba, tangi ang Diyos. Yung walang hanggan talaga, na totally walang hanggan, walang halo, yung Diyos. Kasi sa Kanya lahat nagmula. Wala siyang pinagmulan, hindi siya sinilang, wala siya sa walang pasimula, so wala siya, hindi siya nilalang. So siya talaga yung walang hanggan. Pero itong mga nilalang niya, hindi walang hanggan. Hindi sila walang hanggan. Ibig sabihin, Diyos lang ang walang hanggan. Pag tinutukoy na walang hanggan, totally, walang 100%, Diyos lang po yun. Kapag tinukoy na walang hanggan, hindi nangangulugan sa ibang salin, sa ibang talata ng mga bagay-bagay tulad ng Sodom at Gomorrah, yung apoy, walang hanggan, hindi nangangulugan ito yung walang hanggan. Hindi po, kundi ito po yung epekto lang, pero hindi pa siya yung apoy. Diba ba? So, ang walang hanggan lang talaga sa Biblia, walang iba, yung may lalang. Yung walang pasimula, walang pasimula at walang hanggan. Yan po yung walang hanggan. Walang iba, kundi ang Diyos lamang. Okay? Yan po sa Biblia, yan lang po yun. So, yan. So, galis po sa lahat, no? Sa inyong sa kabutihan ng Panginoon, na tayo po yung nakaraos ng pag-aaral. At by the way, baka next week, meron po tayong debate, no? At kung nilitaw po itong si Baklas, babaklasin po natin to, yung aral na ito na may tao na raw sa sa kaluluwa, sa langit. Kaso lang, walang signal, Sister Amy, no? Wala lagi signal, no? Puro palusot. Tapos yung kung hindi man, papalit sa kanya yung kanyang kapatid na pastor na si Ruben Cunyada, babaklasin din po natin to sa biyaya ng Panginoon, yung aral, yung kanyang mga aral, no? Sa biyaya ng Panginoon. Sa next week po yan, baka Wednesday o Thursday, debate po yan. Kung tutugon sila sa atin, sa kanila pong mga inihaing hamon. Okay, maghihintay lang naman po tayo dyan, maghihintay lang tayo. So, galis mo sa lahat, muli itong yung lingkod, Erwin Leva, sa programang ito, Bible, Expose the Truth. Galis po, Shalom.